Kuya Maru Soriano, National Advisor ng Kabataan kontra Droga at Ano yung hindi pinapakalaman ko? Ako po si Kuya Maru Soriano ng National Advisor for Kabataan kontra Droga at Terrorismo. Sino na sa inyo yung nakarinig natin parang kaibigan? Huwag mo hiya. Sino? Wala pa? Ayun yung tungkol sa kaibigan. So, okay. So, ngayon, this is sa inyo. Kung ano ba ang ibig sabihin ng kabataan kontra droga at terrorismo? Usually, yan ay pinangungunahan ng sabihin ng kabataan ng bawat barangay. So, kinala niyo ba ang inyong SK chairperson dito sa Mangulos? Sino ang inyong SK chair dito? Ito ate. Ikaw ma, sino yung teacher person ko dito? Hindi ko rin ito kaya, nasa tura lang daw. Ang pangalan ng teacher person ko dito. Okay lang ako. Christoban. Na ngayon ay, hindi lang naman ang kulit. Ano ka naman yun? Kulit naman. Medina. Ngayon ay, sana si Ariel Medina. Diba? Sa aming teacher person. Yung mga teacher na naman naman dito, nasa kamay. Isa, dalawa, tatlo, apat, diba? Sila yung inyong mga SK chairperson. Pag may mga problema kayo, tungkol sa pag-iiyo, kung may mga problema naman kayo, depression, mental health, kailangan ng scholarship, tayo natin mga SK chairperson. Pero ngayon, i-discuss ko sa inyo, isa sa mga pangunahing problema ng mga kabataan. Alam niyo kung ano yun? Meron i-discuss ko lang ang mga bro. Meron ba? So, kailangan na lang ba? So, mamaya, may i-discuss sa inyo tungkol sa ipinagbabawal ng ang i-discuss ko sa inyo ngayon, isa sa mga sumisira sa buhay ng kabataan. Ito yung terrorismo. Diba? So, paano na nasisira ang mga kabataan sa terrorismo? Alam niyo, kung kami imakat sa buwan sa Lamagre, sumama ako sa team ng NTFL. Alam niyo, pumunta kami sa kampo ng mga NTA. Alam niyo yung mga nahulay sa ilalim ng kubo ng NTA. Mga minoritas na mga kababae. Imagine niyo, kung saan nasa ilalim ng lupa, meron mga mahula sa inyo. Pinatay sila matapos sa asawa. Imagine niyo ba? Diba? So ngayon, mapakita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng terrorismo. Terrorism sabi dito, terrorism refers to the unlawful use of violence and intimidation, especially against civilians in the pursuit of political aims. Ibig sabihin daw, ang terrorismo raw ay ang paggamit ng labag sa batas, hindi makatulad at violence, pananakot, pananakit, lalo na sa mga civilian, sa pagtutulak ng kanilang political interest. Next. Political interest, dahil alam mo ninyo, na 52 years na tayo nagluloko na samahan CPP NPA. Sino nakakakilala sa mga CPP NPA? Nakawalitaan nyo sila sa TV? Hindi. Ang CPP NPA, ito yung pinangunahan ni Jose Maria Sison.
ito yung mga kapwa natin Pilipino na mas pinili ang humawak ng baril, lumabas sa mundo, at makapagpatayan sa kapwa Pilipino para makamit yung tinatawag nilang mga pagbabago. Yung makamit yung pinaglalaban ng prinsipyo sa ayon sa mga prinsipyo ng Maoism sa kanyang Marxism. Ito yung mga doktrina na pinag-uupat mo sa China. Nakita niyo yung pamahalaan sa sistema pamamahala sa China. Yun ang pinakamagandang halimbawa ng komunismo. Pagkakapantay-pantay. Ang problema lang, ang pinaglalaban ng CPP-NPA ay nagkakaroon sa kanilang pansariling interes. Ginagamit sa politika, ginagamit sa pagtangkap ng pag-aari ng pinagkanila. Diba? So ito, ginagawa ng mga CPP-NPA, nag-uus sila ng maraming grupo. Sektor ng kababaihan, sektor ng kabataan, sektor ng mga magagawa, sektor ng mga magsasaka, para ma-penetrate nila yung ating lipunan. Sa gayon, makapag-recruit sila, ayo, sa mga eskwelahan ninyo, lalo na pag kayo itunutong ng kolehiyo. Saan mas marami mga nagsusulong ng mga prinsipyong kakaliwa. Sasabihin sa'yo, ito ba ang nag-aaral ka ba? Sino lang dito? Ito nag-aaral ka. Nag-aaral ka. Kung sino nag-aaral dito, ikaw, nag-aaral ka. Anong grade mo na? Grade 12. Pagka ikaw ay nag-college, nag-college ka ba? Saan ka mag-college? Hindi ba ba? Kumalas college na kayo. Ang gagawin sa inyo, tatanong mo kayo sa mga loob laban sa gobyerno ng mga pamahalaan. Sasabihin sa inyo, papanoorin kayo ng mga pulis na pumapatay ng sibilyan. Papanoorin kayo ng mga video na paghihirap ng ating mga kababayan. Ngayon ikaw, bilang bata, nagalit ka siyempre, di ba? Ngayon, dahil hindi ka naman nasa posisyon ng gobyerno, ang magagawa mo lang, sasala ka rin sa mga rally. Makakawalan ng bakit, siguro-siguro ka to, di ba? So mamaya, i-discuss natin kung masama ba o mabuti yung pagsigaw sa kalsada. Okay? Next. Number 1, 10% ng mga makakalimutan ko. Tinuturuan nila ang mga perspective rules na magiging itikal sa mga nangyayari sa lipunan. Percent. Ang ginagawa nila, gagawin mo na kayong aktivista. Pagkaalapin mo na yung panangoban nyo na lumamamay sa pamahalaan. Hindi naman dahil kami kayo pili, tapos bibigyan niya ang balik. Hindi ganun. Ang una, yung sinasabi ko sa inyo kanina, magiging kritikal sa mga nangyayari sa lipunan. Diba? Ako naman sa suporta ng informasyon, ako naman sa suporta ng pagkabuhayan, ano pa ba mga kinakaroon na problema ng ating lipunan nila? Marami, diba? Kahit ako, nakakaranas ako ng kasituyang programa. Ako naman ang ating pamahalaan. Yun ang pinirahan sa puso niyo. Pag-aalapin ko na yung mga kalooban niyo magaling sa gobyerno, saka magaling sa ating mga kabusa. Next. Perspective na. Ang CPP-NPA ay naglunsad ng iba-ibang mga organisasyon. Kasi kung sinabi mo, sabi sa NPA, hindi matatakot ka. Kaya sa ilalim ng NPA, umuus sila iba't ibang sektor na sinasabi ko sa inyo kanina. Nandiyan ang Gabriela, yan yung sektor ng mga kababaihan. Nandiyan yung kabataan party list, kung saan nandiyan ang sektor at tayo ng mga kabataan. Nandiyan ang bayan muna. Nandiyan ang Lusang Mayo Uno, kung saan nandiyan ang hanay ng ating mga kagawa. At nandiyan yung karapatan at mga bayan. Ang pinakalayan ng mga grupo ito, yung sabi ko sa inyo kanina, ma-penetrate yung kanya-kanyang hanay. Halimbawa kayo, mga kabataan kayo, walang ibang mas nakakapokus kayo, hindi yung kabataan party list. At sila din, ang number 1 na responsable sa pagkamatay
kung saan kasama ang kabataan sa mga bilang ng mga napapatay doon. Ang problema, pag kayo ay nalilong na, pag kayo ay naging aktivista na, mamaya, next, isa-isay natin na kailangan. Ngayon, pag kayo ay pupunta ng kolehiyo, itatake sa inyo yung mga kurso. Ito yung may kurso sa lipunan ng revolusyonaryo Pilipino. Yan, pag-discuss sa inyo, lalo naman magagalit ang mga puso nyo sa pamahalaan natin. Alam niyo kami, hindi kami pro, hindi kami anti-Duterte, no? Kami ay sumusuporta lang sa pamahalaan dahil naniniwala ang ating tungkol sa kapulisan at ilalim ng liderato ng ating PNP na ang susi sa pagkamit natin ng tunay na justisya at paglaya at maitaas natin ang trust ng ating pamumuhay ay hindi paghawak ng bayan. Diba? Ang susi yan, dapat aral tayo mabuti. Pag nag-aral ka ang nangyayari sa'yo, magkakaroon ka na magandang trabaho. Pag nagkaroon ka ng magandang trabaho, ano nangyayari sa'yo? Magkakanggap ka na magandang sweldo. Diba? Okay, next. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pagkatapos ng mga kurso ito, dadalhin na nila yung mga bata sa mga terrorist camp ng NPA at tinitrain para bumalik at lumawak ng mga armas. Imagine, ano ba yung pinakabata natin? 10 years old. Ano ba? Bago na humawak ng baril. Sino ito 10 years old? Sino yung mga masyadad na 10 years old? Alam mo ninyo na at the very young age of 10 years old, may mga bata na naman humawak ng baril. Hindi sila nag-aaral sa school. Imbis na mamaya. We would like to acknowledge the arrival of our beloved distinguished chief of police, Police Colonel Rodel Pastor. Palakpakan naman natin ang ating police. Okay. So, kung sinasabi ko sa inyo kanina, imbis na lapis at libro ang hawak ng mga bata ito, nasa kabuntuan na sila may mga hawak na baril. Next. Ang sumasamang pala, ito hindi ko sa iba dokumento ito kung sinasabi natin sa inyo. Narito ang mga kinahatunan ng mga bata na nakikita. Sige, pakita natin sa kanila. Nakikita niyo ba? Bangkay ng 16 years old, ang pangalan niya si Koy. Narito wala ng taon niya ng 2020 Pagpapalin sa bulugan ng barangay sa bulugan sa Bulero ng 2020. Ilang taon daw? 16 years old. May tsura. Para yung sa imbes na dapat mag-aaral siya, matulungan niya yung mga magulang. Yung mga magulang ni Bitcoin is magsasaka. Diba? So, imbes na magsasaka si Bitcoin, matulungan niya yung tatay niya na halos mamatay na nakakakaan ng bukid. Ako yung mga sa bundok. Nakamali, ang problema ito ngayon. Karang yung kwentro, pumatay siya ng sulano, siyempre, pagkain siya. Diba? Next. Ito, si Hulk Kapagpaan. Napakatayin ng bata nito. Puro pinala ang nasa bahay nito. Actually, nakausap namin yung kanyang nanay. Hindi alam yung nanay niya na siya ay nakapito na. Siya ay naaral sa BP. Narinig siya ng napaparang party list. Una, ito, ginagawa ng gobyerno, mga walang talaga. As ang ginawa niya, sumama siya sa mga rally. Ang sumama sa mga rally, at nakita na talagang nalito siya, yung tumalab siya sa next step, tinuruan siya umawag ng bata. Pero napakagandang bata. Nalikod siya sa kanya sa 16 years old. No? Ang problema ito, nung inakala siya sa mundo, siyempre may mga kanya
yan. Ayun na. Ginamasa siya. Kumander niya sa yung mga kasamahan niya sa hukbo. Diba? Sila mismo na nagsusulong ng justisya, panglaya sa paghihirap, kahirapan, laban sa kapalakan sa edukasyon, sila mismo ang bumangahasa ang sarili nila ang mga kaani. Pinaka-magandang halimbawa din yung nangyayari. So yung sinasabi sa inyo na nahukay sa ilalim na ako ng NPA. Pati mga innocent civilian, pinipito na rin. Alam nyo, ang NPA, walang pinipili ang edad, bata, matanda, babae, lalaki, anak, tukoy, lahat. Regardless of your age, wala silang sisino. Noong June 25, 1989, kasasagan talagang activists ng NPA. 40 churchgoers, and our children, were killed by attending Sunday Mass. Imagine mo sa kaligtaan ng misa, no? Ang ginawa ng mga NPA, pinagbabalin, naghalis ng manada, patay. Kasi may mga bata, ang sanggol, na walang kalangalan, walang kalaban-laban. Kakasilang pa lang nila, ilang buwan pa lang sila sa mundong ulaw, pinatay sila ng mga demonyo, NPA. So, ano ba sila? Sila ba yung mga tao pa rin? Diba? Sino bang matiling tao na gawa ng ganyan? Sino bang tao ang nasa tao ng isipan para gawa ng ganyan task nila? Diba demonyo nila? So, kayo na bahala mag-isip kung anong klase ng pagkatao nila itong mga NPA. Next. Ito naman po si Gary Benedict. Isa siya ang mamangista. Nakakayo na yung mamangista, di ba? Sa paligid niya. Namatay siya. Bumutol siya. Kaya yung motor niya, nakasala siya ng landmine. Alam niyo yung landmine? Yun yung pagpasabog na itinatanim sa ilalim ng mga NPA. Pag ito'y nataanan mo, sabog ka. So ito si Gary Benedict. Isa siya vendor ng isda. May nag-aantay sa kanyang 8 anak. Pinakabata is nasa high school pa. So, ano pala yung mangyayari yung patay ng tao nila? Pwede yung mga anak niya tumigil sa pag-aaral. Ano pa? Diba? Wala lang parang de pamilya yung 8 anak niya tsaka yung kanyang kaibahan, yung kanyang asawa. Isa lang ang natataguyod ng kanyang pamumuhay. Pinatay pa ng mga NPA. Nagtatrabaho ng maayos, nagtatrabaho ng marangal, pero sa isang bigla, nawala ang buhay ng padre de pamilya. Ilang buhay ang nasilan? 8, plus yung buhay ng asawa niya. Hindi natin alam kung ano mangyari sa mga anak niya. Pwede mabong lumanak yun, lumanak na sa lipunan, na kung saan yung pinabawal ng gamot, kasi nga hindi nila naaral, wala na sumusuporta. Pwede yun ang mangyari sa mga anak niya. Kaya, ang natin dito, hindi lang ang ating pamayanan, kundi pati ang buhay ng maraming kabataan. Next. Ito naman yung pinaka-latest. Yung pagkamatay ni Kate at saka ni Corbett Absalom. Ito ay iniigat kapwa ng kabataan. Kapwa ng pinagbayan na tututunan ni si Kate Absalom. Pinakaalala ni Kate. Si Kate Absalom ay isang football player. Nakilala siya sa ng football player. Nagbibigay siya ng libre na seminar. Nagtuturo siya ng libre sa mga kabataan nais matutunan ng football. At siya ay proud member din ng kabataan o pagkakas at Pelosi. Isang araw, si Kate at si Robert Absalom umuwi dun sa may alipis ka na sa Masbate. Di naman yung tuwing mga kapay kasi yan, kapay sila. And then, nung may nakasabot sila group of people, binubog sila ng binubog. Pinagkamalan si Kate na police. Akala
akala nila, si Ruben, saka si Kate, ay mga pulis. Alam niyo, operation agent, at titipik sa dalawang mga ito. Binugbog siya ng binugbog, pinapaamin ng pulis. Hindi naman pulis si Kate, hindi naman pulis si Ruben. Binugbog pa rin siya. Tapos, nung ito ay lumabas sa mga balita, ang pinalabas ng NPA, habang nagbabay si Ruben ng si Kate, nasa gasaan lang nila yung isang explosive yung landmine. Pero hindi totoo. Nung kinagsabi yung bangay ni Ruben sa kanigay at ayaw na rin ito sa mga report na nakalap ng Masbate Police para yung ating militar doon. Namatay si Kate dahil sa bukok, saka binalik siya sa ulo. Alam ba ninyo na isa sa mga pumatay at bukok kay sa kapilisa ng si Ruben at sa Kate ay barangay Kagawad. Barangay Kagawad ang tumatang na sa pagkakalaya ng nasa Ibera, wala sa mga mga mga. Pero imbis na kanyang servisyo, kanyang buhay ay ginugulo niya sa pagkakol sa kanyang nasasakupan. Itong wala rin ang tawag ng barangay. Kaanit ang mga ano na terorista buong na ito. Isa siya sa pamatay sa kapisa na sa Ruben at imagine nyo, tapos nung pangay na si Ruben, dinala na sa ulo, sa kanyang hinapis doon sa may sinasabi nila. So yun ang totoo sa hit ang pagkamatay na magpisa na sa doon. Next! Ngunit, kung mapapansin ninyo, no, yung mga namamatay sa kabundukan, yung mga namamatay sa mga ikwento ng militar, kapulisan, eh mga kabataan na anak ng ano, palagay mo, kagawad. Palagay mo, ito mga namamatay sa kabundukan na ito, ito mga namamatay sa ikwento sa sabitan ng militar at mga pulis, ay mga anak ng ano. Any guys? Wala. Mga anak ng ano, palagay mo. Ikaw naman. Ano? Hindi. Yung mga namamatay sa kabundukan, kung mapapansin nyo, yung mga anak na mahirap. Di ba? Anak ng magsasaka, anak ng mangisda, anak ng ano ba? Anak ng mahirap, di ba? Sa madaling salita, anak sila ay anak ng mahirap. Pero, ang tanong, nasaan yung mga anak ng mga commander ng NPA? Nasaan yung mga anak ng mga leader ng NPA? Yan din ang mga tanong dahil, kung ano, nasa pala yung anak ng mga demonyo ito. Ay, papakita ko sa inyo kung nasa yung mga anak na ito mga wala na ito. Dito sa picture na po, meron tayong dalawang klase ng tapo. Yung nandito is mga luman. Ito yung mga kabataan yan na nasa valley, sinisigaw sila ng kung ano-ano laban sa pamahalaan. Sila yung mga anak ng Manila. Habang nandito naman sa kanila, is isa sa mga anak ng mga leader ng mga luwang grupo. Ito yung anak ni Congressman Sarate ng bayan nila. No? Itong mga batang to, imbis na nasa paaral, nag-aaral, tumutulog sa kanyang mga magulang, graduate, upang magkaroon ng magandang hanap buhay at tumanggap ng magandang sweldo, eh nasa lansangan ng hihitata, ng nangyayari, sa pagsigawan ng mga bagay na hindi naman nila alam. Hindi nila alam na ang ginagawa nila, utos lang sa kanila yung mga leader nila. Habang ito naman itong binubong na to, anak ng Congressman Sarate, alam niyo ba kung nasa saan ang demonyo niya? Nasa Europe, nagpapakasasa sa pera na revolusyon. Imagine nyo, magkano ba sweldo ng party list representative? Diba? Habang itong anak niya, anak ng Congressman Sarate, ang pangalan niya Isagani Sarate. Yun yung sa Facebook.
Siya ay nag-aaral sa Harvard, nag-aaral siya sa Yale, pinakamamahaling paaralan sa Europe. Diba? Habang yung mga kabataan na narinig ko sa kanilang mga tatay, sa kanilang mga magulang, halos mamatay-matay na. Wala silang pakialam kahit mamatay kayo. Wala silang pakialam kahit mamatay ang anak ng mga mahihirap. No? Pero ang kanilang anak, safe, masarap buhay. Habang tayo nagkakapil ng coffee stick at coffee ulan, itong anak ng walang yang si Congressman Sarate, ang nililang Starbucks. Diba? Imagine nyo yun. Kami ng Korea, kaya kami ng Starbucks. Once a year. What a year? Next. So, yan. Isa sa buhay. Yung pangalan ng research sa Facebook. Sana mo isagari sa atin. Habang nag-record ng tatay niya, siya, hindi mo mga pumangan. Habang itong mga anak ng mga mahihirap ito, nangingitim. Namamayat sa grupo. Nangingitim sa kumakain sa oras eh. Next. So, ito naman yung aking pinaka-favorite na FA manager. Ano ba ito sa favorite? Ito si Ka Oris. Si Ka Oris yung pinaka-masipag na mag-recruit ng mga kabataan. Paborito ko siya, ano yung bakit? Kasi ito yung pinaka-walang niyang kumagal ng NPA. Pero, wala sa mga anak ni Ka Oris ang nasa Pilipinas. Maraming anak yan. Pero kahit isa, hindi niya na-recruit sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Palagay mo bakit? Hindi niya na-recruit sa Pilipinas. Tama. Kasi alam niya, pag sinama niya yung anak niya sa Pilipinas, mamamatay din yung anak niya. Diba? Alam niya eh. Kasi once na kayo ay sumali dyan, kalahati ng katawan nyo, nasa hanggang na. Anytime pwede kayo mamatay. Next. Ito na si Kami White Laka. Naipalabas yung kanyang buhay sa mga alaala ng kaya. Isa siyang hierarchy. Ano yung hierarchy? Isa sa pinakamataas na leader ng NPA, isa sa commander. Ang sabi sa kanya, ang pangako nila, ang pangako daw ng CPP-NPA, kami ay magkakaroon ng sarili namin lupa. Nagkaroon nga kami, ulit sa takdang na libingan ng aming ama. Nagbalik ko kasi sa gobyerno. Kasama na namin siya sa NPA. Nasa na siya eh. Naka-assign siya ngayon sa Alberson, sa probinsya ng Quezon. Doon siya ngayon sumasama. Imagine nyo, kaya gano'n, siya ay isang karaniwang mamamayan lamang, mahirap. Pinangakuhan siya na, kaliway si mga kasama tayo tagumpay rito kung parang ka na sa iyong lupain. Lumipas ang maraming taon, yung pinangakulang na hindi naman nila binigay. Diba? Hanggang sa lapatay, yung kanyang tatay sa enkwentro. Nagkaroon sila ng lupa. Lupa sa cemetery. Diba? Next. Next mo na part. Okay. Next session. Ngayon, katulad ng sabi ko sa inyo kanina, ito ay armadong pakikibaka. Para rinawin lang sa inyo, may sabihin ninyo, bakit ba ang ating pamahalaan at bakit ba ang ating purusan ay masyadong nagiging diktator na yung simple pagsabi ng mga mali ng gobyerno ng Pilipinas. Mali po yun. Mali yun. Alam niyo, pinakamagandang halimbawa ng diskusyon na ito ay yung mga dating mga state declaration address ng ating Pangulo. Diba? Pinapayagan niya yung mga pagsasagawa ng rally sa kalsada, okay yun, walang problema yun. Yung paglalabas mo ng hinali laban sa gobyerno, mali, ay tama yun, walang problema yun.
lalabas siya ng sentimento mo. Kasi tayo ay nasa isang demokratikong bansa. Di ba? Tayo ay nasa malayang bansa. Malaya tayo ano ang gusto natin sabihin. Lalo na kung ito'y galing sa ating kalooban. Ang mali is yung sumisigaw ka sa kalsada habang nakataas ang iyong kaliwang kamay at sumisigaw ka na ibagsak ang gobyerno, ibagsak ang pamahalaan. Yun ang masama. Masama yun. Kasi imbis na ikaw ay nakatulungan sa ating pamahalaan, ikaw ay nakatulungan sa lipunan iyong ginagalawan, sumisigaw ka ng gano'n. Ibig sabihin, kasi ang NPA, alam nyo, long time ako, ang gusto ng NPA, sila ang maging gobyerno. Diba? 50 years na, hanggang ngayon, yung pa rin ang kanilang ginagawa. Alam mo ninyo, yung kanilang ginagawa na revolutionary tax, kumari sa kapitan, gusto magpa-semento mula sa bukid hanggang sa bayan. Ang NPA, pupunta yan sa contractor ng kalsada yun. Nakawalan nila yun. O magbigay ka sa amin ng pera, kaya namin magkuha ng kalsada yun. Imagine nyo, kaya minsan mataas ang bigay ng ating mga gulay, mga produkto galing sa sasaka, dahil sa transportasyon. Diba? Binibigyan tayo ng gobyerno ng maayos na daanan. Libre. Ito mga NPA na ito, hindi pa daan ng proyekto habang hindi ka nagbabayad o ito sa nalakas. And mind you, alam niyo kung magkano pinakamababasingin ng NPA? Pinakamababas sa 100 milyon. Sa natin yun. Pabayaran nila para napayaran ka magpahin ng kasama. Ngayon, pag hindi nagbigay ang contractor, ang gagawin nila, susunugin nila yung mga heavy equipment, susunugin nila yung lakpo, susunugin nila yung mga truck, ganyan ang ginagawa nila. Ang television, taong bayan, na imbis na mga magsasaka, yung mga kapatid natin Pilipino magsasaka, na mapadali ang pagkakakat ng kanilang mga produkto, papunta sa mga palengke, papunta sa mga lugar kung saan pwede nilang ibenta ng kanilang mga produkto, mas napapatagal, mas lumalaki yung kanilang gastos. At then, dumadagdag ito sa presyo ng ating mga pamilya. So, ang talo, sino talo? Tayo. At ang problema dyan, yung revolutionary tax na yan, ang binibili nila ng mga armas na ipagpapatay din sa kapwa natin Pilipino, sa ating mga kapulisan, sa ating mga militar. Diba? Mali. Ngayon, sabi ko sa inyo, ang hindi para makaangat ng antas sa ating pamumuhay ay hindi ang pagsama sa bawat pagkakata, paghawak ng armas, pagpunta sa mundo, hindi yun ang susi. No? At alam ba ninyo na ito mga CPNP na ito is tinuturuan nila kanilang mga membro, kanilang mga kaanib na itakwin ang kanilang mga magulang. Dahil na kung ang mga magulang nila ay pagod sa pagkakala nila sa pulisan. Tinutuloy nila ang kalaban. Sinasabi nila na kung ang nanay mo ay ayaw sa support sa pinagalaban natin, ituloy nila yung nanay mo ang kalaban natin. Para bigyan ng piling ang sinasabi ngayon, patuloy itong video ni Risa Lucena, isa sa mga magulang na maparang sumapit sa paglalakbay. Ito ang nagsalita kanina, si Miss Risa Lucena. Isa siyang OFW. Ano yung OFW? OFW is isa siya sa ating mga kababayan na mas pinili magpunta sa ibang bansa, maghanap buhay, magtrabaho, makakalaga ng hindi kanina, magtiis sa mga gabi, mga tao na hindi niya kapilitan ng mga pamilya. Para kumita ng pera, isa kayo, mabigyan niya ng magandang edukasyon. Kaya na, pag-uwi na ito sa Pilipinas,
Ilusog niya yung anak niya sa loob ng school, nag-aaral, kasi buwan-buwan, papadala sa mga sa pera sa anak niya. Nakulat lang siya, habang nanonood ng TV, nakita niya yung anak niya, ang hawak na plakay. Nakikita ka yung paa, sa kapayat, kapayat. Yung pala, narito na kabataan parties. Ngayon, may isa ng tulong sa PNP para mabalik yung anak niya sa kanya. Kasi anak niya eh. Ngayon, ayaw ko mapupunta yung anak niya. Yung minsan na makuha siya ng tempo, hinahanap niya yung anak niya para iuwi sa bahay nila. Siyempre, mas may karapatan siya doon. Nanay siya ng nanay niya eh. Diba? Ayaw sumama. Hanggang sa sinulatan niya, yung anak niya. Na anak, sinulatan niya ulit. Bumalik ka sa akin. Alam nyo, sumunod din, may naman sa school, ang problema, hindi galing sa anak niya. Galing sa kibusan. Ano sabi niya nila? Bagamat ito'y inyong mga anak na lalaki at anak na babae, ito ay hindi inyong pag-aari. Tama ba sabihin niya sa iyo? Eh, kung ako nanay niya, talagang tama pa rin yun. Diba? Sabi nila doon na, bagamat ito'y anak, bagamat ito'y anak ng lalaki at anak ng babae, ito'y dumaan lang sa inyo. Ito'y sila ng inyo pero hindi pagmamay-ari. Ito'y pagmamay-ari na ng pinsan. Aba, malino, tayo bilang mga anak, obligasyon ninyo na mahalin, irespeto, at ipanuyod ang inyong mga magulang. Diba? Hindi kayo pagkamayari ang kahit sinong nilalang dito sa mundo ng babaw. Kayo ay, anak kayo ng nanay nyo. Anak kayo ng tatay nyo. Kayo, obligasyon nyo na, tumbasan yung ginagawa sa puso sa inyo ng mga magulang nyo. Hindi nyo dapat natumbasan ang paghihirap nila para mapagpapala kayo sa pagsama ninyo sa mga demonstrasyon sa kalsada kasi may sigaw ng pagpagsak sa gobyerno. Hindi obligasyon yun. Diba? Alam natin maraming problema kinakaharap ng ating itunan yun. Pero ang pagtalikod, ang pagbastos at ang pagyura sa inyong mga magulang ay hindi bahagi ng inyong obligasyon. Diba? Mga anak kayo, mga anak tayo lahat. Tayo lahat ay dapat mag-aaral mabuti, nasa loob ng eskwelahan. Alam natin maraming problema ang ating lipunan, pero ano bang ginagawa ninyo bilang isang kabataan? Diba? Alam niyo yung simple pagsama sa pag-drive, yung simple pagsama sa PD program ng mga SK, yung simple pag-aaral nyo ng masusi sa inyong mga eskwelahan ay isang paraan upang kayo makatulong sa ating pamahalaan. Kasama kayo sa mga rally, yung magkahawa-hawa kayo sa pagkaya, di pa nabagong problema naman kayo ng gobyerno. Diba? Kasama kayo sa enkwentro, alam na nyo yung mga papatay ng mga NPA sa mundo, iniiwanan na naman nyo yun. Kung sumama kayo sa NPA, pag napatay kayo sa enkwentro, iniiwanan na naman nyo yun. Ganyan ang pabaya, ganyan ang hayop ng mga NPA. Sino nagbababa ng mga papatay ng mga napapatay ng NPA sa mundo? Tayo, ang pulis at ang militar. Pulis at militar na pinapatay nila, pero sila din ang nagbababa ng mga papatay upang sila yung mga kasama pa ng kanilang mga pamilya at mabigyan sila ng accepting living. Diba? Baka sabihin yung living na ito, parang mga tumalbog ko na pag-aaral ko sa tagumpay, sa pagkamit ng magandang buhay. Kaya ito para mabigyan yung sinasabi ko sa inyo na kahit kayo mahirap, hindi hanggang ang kahirapan upang kayo ay makamit ninyo ang tunay na kalayaan mula sa kahirapan.
So, panoorin niyo ang istorya ni Aya, si Rassi, anak ng isang mangisda, anak ng Nandira. Anak ng mangisda, no? Yung dati ng bahay ng pinto ay pintuan na rin. Aba ngayon, ang pintuan nila ay gawa na sa kahoy ng nara. Meron pa sa hindi ang loob ng bahay nila. Hindi na sila kumakain sa loob ng lamesa, maganda na yung bahay nila. Yung dati loob ng bahay nila, yung palang ngayon, ayos na. Diba? Hindi handa ang kahirapan upang makamit natin yung inaasam natin at taas na pagkasam natin ng buhay at ang tuluyang pagkalaya ng bawat pamilya sa kahirapan. Ang susi ano? Edukasyon. Mag-aral tayo ng kunti. Hindi susi, ano na sinasabi sa kanina, hindi sagot ang pagkakat sa bundok, hindi sagot ang pagkawak ng placard, hindi sagot ang pagsigaw ng pagpapasakay ng gobyerno. Ang susi, edukasyon. Kung ako ibigay ang aking natapos, ano rin